Sipnayers! Nandito na ang teacher ng bayan, Teacher V! Sipnayers, brain game muna! Sa larong ito, no rewind, no screenshot, memory lang ang puhunan, 1 look lang! Tingnan ang mga larawan. Meron kang 10 seconds para matingnan ng mabuti ang mga ito. Tandaan at sabihin ang tamang pagkakasunod-sunod. Look well long limit champion. For today's topic, aalamin natin ang tungkol sa percent proportion. Tandaan ninyo ang formula na ito. A over B is equal to P over 100. Kung saan ang A ay tinatawag nating part, ang B ay whole or base. So para mas maintindihan ninyo, imagine ninyo na lang ang pizza. Pag part, kumuha ka lang. Halimbawa, isang slice lang ng pizza, part lang yon. Pag whole, buo pa siya. Okay? P naman ay percent. So, ituturo ko sa inyo ang mga phrases na ito. Tandaan nyo dahil ito ang magiging guide nyo kapag medyo nalilito na kayo. Kapag sa question, nakita nyo tong phrase na what number, ito ay tumutukoy sa A. Kapag nakita nyo naman ang of tapos number, halimbawa of 100, of a number, basta tandaan nyo yung of tapos number or of what number. Ang tinutukoy nito ay B or yung base natin or whole. Kapag P, syempre makakakita kayo ng percent sign at yung phrase na what percent. Okay. Idaan natin sa kwento para mas maintindihan ninyo. Ang batang ito ay pangalanan natin John. Sabi ni John, Nay, pahingi po ng baon. Sabi ng nanay niya, heto anak, 10% ng 100. Magkano kaya ang baon ni John? Paano kaya kung lahat ng mga nanay at tatay ganito magbigay ng baon? Talagang matututo talaga yung mga anak mag-compute. Gamitin natin ang formulang ito. A over B is equal to P over 100. Again, yung A, yung part. Yung B, yung whole. At P, yung percent. Tingnan nyo dito sa sinabi ng nanay. Heto anak, 10% ng 100. Mag-substitute tayo. Tingnan nyo mabuti. Alin ba dyan yung mas madali nyong maisa-substitute? Ilagay nyo na agad ang 10 sa percent. Diba sabi 10% ng 100, ibig sabihin babawas lang sa 100. So, madali nating naintindihan na yung 100 dito yung base natin o yung whole. Ang hinahanap natin ngayon ay yung part. So, cross multiplication na tayo. A times 100 is equal to 100A. 10 times 100 is equal to 1,000. Dahil A ang hinahanap natin, i-divide lang natin both sides sa 100. At ang tamang kasagutan ay 10 pesos. Masayang-masaya si John sa ibinigay na baon ng kanyang nanay. Tandaan ninyo, lahat ng baon na nare-receive ninyo mula sa mga parents ninyo ay baon hindi lang ng pera pero baon din ng may pagmamahal. Isa pang kwento. Nakikita nyo meron tayo ditong gown. Ang presyo ng gown ay 1,000 pesos pero gusto ng manager bawasan ng 300 pesos ang presyo. Gusto niya mag-sale. Sabi niya, ilang percent kaya ng 1,000 ang 300? Ilang percent? So mag-substitute tayo. Malinaw na ang hinahanap natin ay percent. Makikita nyo na mas malaki ang 1,000 sa 300. So, alam natin ang 300 ang ating part at 1,000 ang ating whole. So, mag-cross multiplication na tayo. 1,000 times P is equal to 1,000P.
300 times 100 is equal to 30,000. Dahil P ang hinahanap natin, i-divide natin both sides sa 1,000. At ang tamang kasagutan ay 30. Dahil percent ang hinahanap, lagyan natin ng percent sign. 30%. So alam na natin na 30% off ang gusto niyang ibawas sa original price na 1,000 pesos. Ngayon, nandito na si Jenny. Nakita niya yung gown at dahil si Jenny ay Gen Z, sabi niya, very demure, very mindful. Magkano kaya ang ibabawas sa presyo? Ngayon, si Jenny ay magko-compute at gagamitin ang formula na ito. A over B is equal to P over 100. Makikita nyo, may percent sign na tayo dito at meron na rin tayong base. So, substitute lang tayo. And then, cross multiplication, A times 100 is equal to 100A. 30 times 1,000 is equal to 30,000. Dahil A ang hinahanap natin, i-divide natin both sides sa 100. At ang tamang kasagutan ay 300 pesos. Sabi ni Jenny, magkano na lang kaya ang presyo? So ngayon, magko-compute ulit si Jenny. 1,000 minus 300 is equal to 700 pesos. At nalaman niyang 700 na lang ang price ng gown na ito. At binili na nga ni Janet sinuot sa kanyang prom. Sagutin natin ito. 16 is what percent of 25? What percent? So, una niyong gawin, isulat niyo muna yung formula para mas ma-visualize ninyo. So, ang hinahanap natin dyan ay P. Anong mas malaking number sa 16 at 25? Diba 25? So, alam natin na 16 ay part lang at 25 ang whole. So, meron na tayong 16 over 25 is equal to P over 100. Cross multiplication na tayo. 25 times P is equal to 25P. 16 times 100 is equal to 1,600. At dahil P ang hinahanap natin, i-divide natin both sides sa 25. At ang tamang kasagutan ay 64%. Kapag percent ang hinahanap, dapat sa sagot ninyo, meron ding percent sign. Tandaan! 306 is 45% of what number? Naalala nyo yung tip ko sa inyo? Sulat muna ng formula. Meron na tayo ditong percent sign. So, alam na natin dito na 45 ay sa percent. Meron tayong of what number? Ibig sabihin ang hinahanap ay base. At ang 306 ay part. Cross multiplication, 45 times B is equal to 45B. 306 times 100 is equal to 30,600. At dahil B ang hinahanap natin, divide natin both sides sa 45 at ang tamang kasagutan ay 680. Hindi natin kailangan lagyan ng percent sign to kasi ang hinahanap naman ay base, hindi percent. So maging maingat kayo doon, okay? 120% of 675 is what number? Again, isulat nyo muna yung formula para mas guided kayo, mas madali nyong mapaplat dito yung mga value. Percent, meron na, di ba? 120. Teacher V, ano po yung 675? Di ba mapapansin ninyo merong off? Sa unahan ng 675, ibig sabihin ito ay base. So, substitute tayo, malinaw na ang hinahanap natin ay part. A times 100 is equal to 100A. 120 times 675 is equal to 81,000. Dahil A ang hinahanap natin, divide natin both sides sa 100. At ang tamang kasagutan ay 810. Ngayon, ikaw naman. If 15 out of 30 students in college class are men, what percent of the class is composed of men?
pwede ninyong i-pause muna ang video na to at subukan yung isolve. Makikita nyo sa problem na ito, ang hinahanap ay percent. Kasi sabi, what percent? Teacher V, ano po yung 15? Ano po yung 30? Nakita nyo, sa unahan ng 30 may off, yun yung base. Tandaan nyo rin na kung ano yung mas malaking value ng number, yun yung base. Pero alam nyo ba, mas huhusay kayo kung mas matututo kayong mag-analyze ng problem. Katulad nito, if 15% out of 30, may 30 students, yung 15 students sa college class na yon ay men. Puro lalaki daw. What percent of the class is composed of men? Ilang percent daw yun ng class? So, tinuruan ko kayo ng tip kanina, di ba? Yun naman ay tip lamang. Pero magiging honest sa inyo si Teacher V. Mas maganda pa rin na matutunan ninyong mag-analyze ng problem at makomprehend kung ano ba talaga ang hinahanap sa problem na ito at masolve nyo ng tama. Okay? Muli, maraming salamat mga Sipnayers! Ito ang inyong teacher ng bayan, Teacher V! Kitikits!